kung kayo ay pinipresyo o tinatakot para maganda ang kanyang tayo sa impeachment court at maging malambot kayo, o ano pang ginagawa niyo? Immediately dapat kayo na mismo, kung tinatamaan kayo sa ginagawa ng NBI at nakikita niyo na ginagamit ang kanilang kapangyarihan at mandato mag-imbestiga para kayo ay i-persecute o i-demanda, takutin at naapektahan ang pagka-judge senator ninyo, meron kayong kapangyarihan. Contempt ninyo. Attorney Sal, ano pong masasabi ninyo dyan sa isyong yan? Kaya nga, nabanggit nga ni Senator Cayetano doon sa kanyang pahayag nung nakaraan na dapat hindi or yung konektado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ito nga si Secretary Vince Dizon na nooy naabsuelto na nga dito sa kasong ito. Pero parang pilit na binubuksan ulit, iniimbestigahan ulit itong isyong ito. Ano pong masasabi niyo, Attorney Sal? Unang-una, gaya na sinabi ko, yung mga reklamo nila kay Matibag, yung mga senador na ini-intimidate sila, hindi i-contempt ninyo. Kung kayo ay pinipresyo o tinatakot para maganda ang kanyang tayo sa impeachment court at maging malambot kayo, o ano pang ginagawa niyo? Immediately dapat kayo na mismo, kung tinatamaan kayo sa ginagawa ng NBI at nakikita niyo na ginagamit ang kanilang kapangyarihan at mandato mag-imbestiga para kayo ay i-persecute o i-demanda, takutin at naapektahan ang pagka-judge senator ninyo, meron kayong kapangyarihan. Contempt ninyo. Pagdating naman doon sa investigasyon na sinasabi, unang-unang pagkakalam ko na investigahan na yan, yung kay Alan. Pangalawa, yung sinasabi ni Matibag na imbestigahan niya rin si Dizon, di ba? Sinabi niya yun? Yes, Attorney. Para to justify na, hindi lang naman si Alan. Pati imbestigahan ko rin si Dizon. Mo, malakad niya mismo nagsasabi, hindi, naimbestigahan niya. Naimbestigahan na yan, absuelto na nga yan. Bakit? Kaya nagkakaletsi-letsi tuloy yung mga depensa nila eh. Pareho kayo ng prosecution. Nagkakaloko-loko, mga presentasyon nila. Ayan. Ano po masasabi ninyo sa naging pahayag nga nitong Senate Impeachment Court na posibleng malabo pang magkaroon ng desisyon regarding doon sa request na buksan yung mga financial records ni VP Sara? Sa Lunes, meron na yung desisyon. Papaniwala ko, wala namang alam yung tagapagsalitang yan. Anyway, ang mas importante sa akin, yung sinasabi na mahirap na i-shorten ang impeachment proceedings. Talagang mahihirapan kayo kung ang presiding officer nyo ay pinagbibigyan ang prosecution na mag-deliver ng mga speeches sa bawat presentasyon, bawat tayo nila doon. Nagbibigay sila ng mga pahayag na improper, na wala sa hulog sa isang paglilitis. At pagkatapos, pag may objection pa yung defense, ino-overrule niya, pinapabayaan niya na magsalita muna yung isa, ituloy muna yung ino-objectan, saka siya mag-rule, sus Maria Josep. Napakahina ng presiding officer. Kaya ang bagal natin. Pinapabayaan niya. Kaya siguro, talaga nagkamali kayo majority. Pinabayaan. Siguro, mas mabuti pa itong si Gatchalian. Kaya natutuwa naman tayo dito kung Gatchalian at nagiging very active. Pero meron pa akong mungkay sa inyo. Mr. Gatchalian. Mr. Senate President, kayo naman ang Senate President eh. Pag nakita niyong mali niyo, anin niyo kagad. Tawagan niyo ng pansin, tapos bigay niyo sa pangkapulungan, yung majority at desisyonan kagad. At hindi niyo na dapat pinapayagan ang sino man, anumang bahagi ng dalawang yan. Pag mali ang kanilang galaw at labag sa orderly proceeding,
at ang ginagawa ay propaganda, itigil nyo na at the start, at the very inception, itigil nyo na. Hindi yung nangyayari, kagaya ng isang araw. Hmm. Sakala kayo nagreklamo nung nangyari na. Mas nauna pa kami dito sa SMNA, napunahin yung mga ginagawa niyong mali bago kayo nagsalita. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ito pang issue, Attorney Sal, dahil iniginiit ng Malacanang na walang layuning manggipit ang National Bureau of Investigation o NBI sa planong investigasyon nito sa umano'y mga irregularidad noon pang 2019 Southeast Asian Games. Kasabay nito, yung pahayag ng palasyo, nilinaw nila na naimbestigahan na noon si DPWH, dating DPWH Secretary Vince Dizon, kaugnay ng mga issue at napawalang sala sa naging investigasyon. Pero alamin natin ang buong detalye sa report ulit ni Cresceline Catarong. Pumalag ang ilang senator judges mula sa minority bloc sa planong investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umunoy mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Kasunod ito ng pag-anunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na sisiyasatin ang umunoy 10 bilyong pisong unliquidated funds sa SEA Games, kung saan si Senator Alan Peter Cayetano ang nooy chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon ni Cayetano kung maaring magdulot ng chilling effect sa mga senator judges ang planong investigasyon bago ang nakatakdang pagharap ni Matibag sa Senado. Ipinahayag naman ni na Senators Alan at Pia Cayetano na maaring ginagamit ang planong investigasyon upang takutin ang mga senator judges at ilihis ang atensyon mula sa impeachment proceedings. The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only 2 lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you want to distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Stand up. He is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. May tugon naman dito ang Malacanang. Iginit ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Huwebes na bahagi ng mandato ng NBI ang pagsisiyasat sa mga aligasyon ng katiwalian kaugnay ng 2019 SEA Games. Itinanggi rin niya na layunin ng investigasyon na gipitin o takutin ang mga senator judges sa impeachment trial. Una-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ini-intimidate. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi na-i-intimidate kahit kailan. Ipinaliwanag ni Castro na nabanggit ang isyu matapos umanong may magsumbong kay Director Matibag tungkol sa mga aligasyon ng korupsyon sa isang pagpupulong kaugnay ng planong pagtatayo ng NBI Academy sa New Clark City. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestagahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao?
Samantala, nilinaw din ni Castro na walang kaugnayan ang timing ng planong investigasyon sa naging palitan ng pahayag ni na Senator Alan Cayetano at Director Matibag. Anya, nabanggit lamang ng NBI chief ang issue matapos siyang tanungin sa isang ambush interview tungkol sa mga kasalukuyang investigasyon ng ahensya. Patungkol naman sa posibleng pagkakadawit ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Castro na naimbestigahan na umano ito noon kaugnay ng issue at napawalang sala sa naging investigasyon. Ito ang naging tugon ng opisyal matapos matanong kung magbibigay ba ang palasyo ng garantiya na hindi ito manghihimasok sakaling maisama si Dizon sa planong investigasyon ng NBI. Ayon kay Castro, may record na naimbestigahan si Dizon at na-dismiss ang kaso laban sa kanya kaugnay ng usapin. Si Dizon ang nagsilbing President and CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA mula 2016 hanggang 2021. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pinangasiwaan ng BCDA ang mabilis na pagtatayo ng Phase 1A ng New Clark City, kung saan itinayo ang mga pangunahing pasilidad na ginamit sa 2019 SEA Games. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na sa kanilang kaalaman ay hindi na imbestigahan noon si Senator Alan Peter Cayetano na nooy Speaker of the House at iba pang personalidad na maaring maiugnay sa issue. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseline Catarong, SMNI News. Yan po